Matagal ko na itong gustong gawin at gustong kainin, kasi isa ito sa paborito kong kakanin, sumang kamoteng kahoy or sumang balinghoy. Masarap itong i-partner sa hot choco unsweetened or hot coffee unsweetened, perfect combination at sobrang sarap nito guys. Super smooth niya at super chewy, pag ganito kasarap, ang dami kong makakain nito, siguro kaya kong kainin yung 3 piraso sa isang upuan lang. Sa 2.5 cup ng grated cassava, maglalagay ako ng 1 cup ng grated coconut, ito po ang bersyon ko sa paggawa ng sumang balinghoy. Naglagay din ako dito ng 1 cup ng asukal, at kaunting asin, maglalagay din tayo ng kaunting vanilla para mabango ang ating suman. Mix-mix lang ang lahat ng mga ingredients at maglalagay din ako ng 1 medium size na itlog. At haluin lang ito ng maigi. Kailangan ma-dissolve muna ang lahat ng mga sangkap bago ito balutin sa dahon ng saging. Bago gamitin ang dahon ng saging siguraduhing malinis at naidarang na ito sa apoy, upang hindi ito mabutas. Ganito lang po magbalot ng suman. Depende po sa laki ng dahon ng saging kung gaano kadaming ilalagay nating mixture. Sa 2.5 cup ng grated cassava, nakagawa ako ng 7 piraso ng suman, at ito po pala ang sekreto ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Paano po ba napapanatili na maging malambot at hindi dry ang ating suman? Ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko na po ito pinipigaan. Yan po ang sekreto ko upang mapanatiling malambot ang suman. Magpakulo muna ng tubig bago ito ilagay sa steamer, lagyan ito ng sapin na dahon ng saging, bago ilagay ang suman. Lutuin ito sa medium heat lang, sa loob ng 45 minuto. Ano po ba ang pagkakaiba ng niluto ang suman sa steamer at niluto sa laga? Hindi siya madaling masira kapag niluto ito sa steamer. At pagkatapos ng 45 minuto, luto na ang ating suman at wow, amoy pa lang, masarap na, sobrang bango niya guys, hindi na ako makapaghintay na matikman ito.